Nahaharap po ngayon sa investigasyon kaugnay sa kasong plunder o pandarambong sa ombudsman si Senador Chis Escudero. Kaugnay po yan ang alegasyong tumanggap siya ng 586 million pesos na kickback mula sa ilang flood control projects. Mismong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nagdawit kay Escudero sa flood control scandal. Si Maynard Ngu daw ang nangolekta sa mga na-kickback bilang bagman ni Escudero. Pero sa kanyang counter affidavit, mariing pinabulaanan ng senador ang nasabing alegasyon. Wala daw patunay na tumanggap siya ng pera at hindi rin daw niya bagman si Ngu. Binanatan din niya si Bernardo dahil pabago-bago daw ang salaysay nito. Sa iba pang balita, nagkomento na rin ang palasyo kaugnay po sa isinusulong na mosyon sa Senado na baguhin ang rules para mapayagan ang mga absent na senador na makadalo at makaboto pa rin kapag may sesyon via teleconference. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipauubayan na nila ito sa Senado kung babaguhin ang sariling rules o hindi. Pero hindi gaya noong COVID-19 pandemic, wala naman daw sapat na rason ngayon para payagan ang electronic voting. Ang giit pa ni Castro, nasa mga senador na raw ang desisyon kung sa tingin nila ay sapat na rason ang pagtatago ng puganting si Senator Bato de la Rosa para mabago ang rules ng Senado. Sa ilalim ng kasalukuyang rules, papayagan lamang ang teleconference kung may pandemya o di kaya'y national emergency. Sa kaugnay na balita mga kapatid, nanindigan si Senator Risa Hontiveros na dapat sundin ang rules ng Senado. Sa gitna po yan ng diskusyon sa mungkahing payagan dumalo online ang mga absent na senador sa plenaryo. Matatandaan nga pong nag-walk out si Hontiveros at ang iba pang minority senators ng tangkain ng majority bloc na pagbotohan ng mosyon na isinusulong ni Senator Rodante Marcoleta. Ang giit ni Senator Risa, malinaw na gusto ng mayorya na baguhin ang rules ng Senado kaya nag-walk out sila sa plenaryo para mawala ng quorum at hindi ito matuloy. Sa normal na proseso kasi, kailangan munang i-refer at pagdebatihan sa komite ang anumang panukalang babaguhin sa rules ng Senado. Ang dami nating kababayan na arawang sumasahod. Pag hindi pumasok sa trabaho, kaltas ang sahod. Saan na niya kukunin yung pangpakain sa pamilya sa araw na yon? Kaming mga senador ay sinisweldohan ng buwis ng mamamayan, ng pawis ng mga manggagawang araw-araw kailangan pumasok kahit may sakit, kahit gutom. Can we do any less, Sir Ted? Gusto naman. At the very least, pantayan namin kung hindi man dapat nga higitan namin ang disiplina, ang sakripisyo, ang pagpapagod beyond the point of human exhaustion ng ating mga kababayan. Yan po ang tinig ni Senadora Risa Hontiveros. Sa iba pang balita, naniniwala naman po si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Congressman Ronnie Puno na malabo pong umusad sa Kongreso ang charter change o CHACHA. Muling nabuhay po ang issue matapos nga po ang video presentation ni Senadora Amy Marcos sa Senado kung saan inakusahan niya ang mga taga-minority bloc na plano daw itulak ang CHACHA. Pero ayon po kay Puno, matagal nang hindi pinapansin ng Kongreso ang usapin ng CHACHA na layuning amyendahan ng 1987 Constitution. Sa katunayan, kahit ang sarili niyang panukala para sa CHACHA noong nakaraang taon ay hindi din daw umusad. Wala na daw ito sa prioridad ngayon ng mga mambabatas, kaya imposibleng mangyari ang mga alegasyon ni Senadora Amy. Parang hindi na gumagalaw, Ted, kasi nagkaroon kami ng dalawang hearing, at least doon sa aming mga proposed bill. Ngayon parang hindi na masyadong pinapansin. So wala kaming scheduled na bagong hearing. Nandun pa kami sa first reading, hindi pa lumalampas sa second reading. Ibig sabihin, umpisa pa lang talaga ng proseso. Parang medyo napabayaan na dahil na natabunan itong mga impeachment activities sa Kongreso. Parang nawala na sa priority ng Congress ngayon. Kaya yung mga pangamba ni Senator Marcos na magkakabiglaan dito, palagay ko hindi mangyayari yan.
Mga kapatid, yan ang tinig ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Congressman Ronnie Puno. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.